bahay sa lugar na ito. At batiin niyo po ang inyong mga katabi na isang maligayang Pasko, kapatid. Hallelujah! Lord, tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Tayo po'y magalak sa ating Panginoon dahil siya'y mabuti. Hallelujah! Yes, Lord! Ating po'y palakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon.
Atin pong patuloy na purihin ang ating Panginoon Diyos ngayong umaga na ito. Lord, dapat kang papurihan, Lord. Dapat na itaas, Lord, ang pangalan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa wagas na pagmamahal na meron ka, Lord, para sa amin. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon, gamit ang aming mga buhay, Lord, na ibinigay mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Aming Diyos,
Sige po, tayong lahat po ay madalangin, mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa kabutihan po ninyo sa buhay naming lahat. Ang kahulugan po ng aming buhay ay ang purihin, pasalamatan, kilalanin ka sa aming buhay, Panginoon. Lahat po ng bagay na meron sa amin, lahat ng ito, Panginoon, kung ano man ang meron sa amin, hindi ito galing sa lakas namin, hindi ito galing dahil marunong, magaling, matalino, may lakas kami. Panginoon, lahat alam namin, lahat ng bagay na meron kami ngayon, bahay, lupa, sasakyan, magandang kalusugan, ginto, pera, lahat ng ito, Panginoon, maiiwan lahat namin dito, Panginoon Diyos. Pero ang dala-dala namin, Panginoon, ay ang pagkakilala namin sa iyo, ang Diyos na tinanggap namin nung kami po ay nabubuhay pa. Hindi namin kinalimutan, hindi namin binaliwala ang kaway mo sa amin, Panginoon, nung kami po'y tinawag mo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa taon na nakalipas, bagamat hindi pa naman totally tapos, Panginoon, pero nagpapasalamat na kami sa iyo. Sa nagdaang taon at sa paparating, Panginoon, alam namin na patuloy mo kaming gagamitin, patuloy mo kaming aayusin, patuloy mo kaming kakasangkapanin para sa ibang tao upang marami pang tao ang makakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong tulad nito na kami po'y makasamba at makapagpasalamat sa inyo. Naninindigan kami sa mga salita mo, Panginoon, na ito ay totoo at makapangyarihan at buhay, Panginoon. Nagpapasalamat din ho kami sa mga pangako mo po sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, lahat ng ipinangako mo sa amin, gagawin mo at tutuparin mo sa buhay namin. We claim it, Lord. Salamat po sa katubusan ng aming mga kasalanan. Marami kaming kasalanan sa iyo, Lord. Hindi lamang 100, hindi lamang marami, Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa amin. Minsan, nakagawa kami ng hindi tama, nakakapag-isip kami ng hindi tama, nakakapagsalita kami ng hindi tama, na hindi lang nasasaktan ang aming mga kausap, nasasaktan din ikaw, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa umaga pong ito, salamat po sa pagtutuwid mo sa amin, sa pag-ayos mo sa amin. At ngayong araw na to, patuloy ka naming kinikilala sa buhay namin na lahat ng meron sa amin, ang buhay namin, ang kahulugan ng buhay namin ay ang purihin, pasalamatan at kilalanin ka sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ito ang dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Bago tayo umupo, mga kapatid, yanyan ko lahat kayo na tumayo. Tingnan nyo yung katabi nyo kung masaya siya na katabi ka niya. Masaya ba siya? Sige ho, mga kapatid, kamustahin muna natin ang bawat isa sa atin at ating kamayan muna yung ating katabi at sabihin natin at sabay-sabay nating kantahin yung isang awiting kapatid. Kamusta ka na? Tingnan nyo, habang kinakanta natin to, kamayan mo yung kapatid mo. Sabi mo sa kanya, kamusta ka na? God bless you! O kapatid, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong Brother John, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin na upang sa kanyang pagbabalik madatnan si Brother Leo. Ayun, nasa likod. Brother Leo, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami
nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin na upang sa kanyang pagbabalik. Nanay Merly, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin na upang sa kanyang pagbabalik. Ito, last na to. Nanay Jing, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin na upang sa kanyang pagbabalik. Nakita ko si Ate Edith, talagang last na to, yun o. Ate Edith, kamusta ka na? Woo! Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin na upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Yeah! Woo! Diyan na tayo makaupo, mga kapatid. Sarap alalahanin ng mga kanta ng araw, ano? Naalala ko si Nanay Pasing, ah. Ay, sorry. Naalala ko si Nanay Pasing. Kaya, tagal na nung kanta na yon. Naalala ko kasi, pag nung nasa Constellation pa, bago magsimula, we greet one another. Di ba? Kamusta ka na? Okay ka ba dyan? Wala ka nung last Sunday, ah. Ganon. Kinakamusta natin bawat isa. So, at least, ngayong araw na to, nakamusta natin lahat, nakamayan natin sila, at napaalalahanan natin sila. Praise God. Teka lang po hinihingal ako eh. Ayan. Salamat po sa Diyos. Merry Christmas mga kapatid. Ayan. Merry Christmas. Kaya yung tema natin ngayon is ang tema natin ngayong month na to is Christmas begins with Christ. No? Totoo po yun, mga kapatid. Ito po ang tema natin, natatakbuhin kasi because itong panahon na to is a Christmas season. Hindi ba, mga kapatid? Kaya ngayong araw na to ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon na may kinalaman sa araw ng Pasko. Alam nyo, wala naman, yung December kasi hindi naman siya talaga yung araw ng kapanganakan ng Panginoon no? Estimation lang nila yon na kasi yung December 25 ay araw yan ng mga pagpepiesta ng mga Diyos ng mga Katoliko pagano nung unang mga panahon, no? Roman Church, no? Na nung December 25, doon yung nagkaroon ng tinatawag nating ang tawag dito, solar solstice, na pinagpe-pray nila lahat ng mga Diyos-Diyosan nila. Kaya nung panahon ni Constantine, lahat pwede nang sambahin, lahat pwede ng relihiyon, lahat pwede na. Kaya yung ibig sabihin ng Catholic is universal church. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ngayon, we come up to celebrate Christmas every 25th day of December. Pero wala talagang eksaktong day. Pero nung nag-research nga ako, ang pinanganak si Jesus around 6 to 4 BC. Pinanganak siya, tapos namatay siya mga 30 AD. Okay? So kasi 33 years old lang siya nung namatay. Kaya from 4 BC, sa panahon ni Augustus, no, namatay si Jesus
Jesus Christ. Namatay siya. Hindi na, Augusto Caesar. Kaya pinanganak ang Panginoong Kristo sa panahong 4 BC. Anyway, mga kapatid, bakit kaya merong Pasko? Have you ever asked yourself, bakit kaya merong Pasko? Sino ba ang tunay na may-ari ng Pasko? At meron nga Christmas, malungkot, Christmas, may mga time talaga na, ano bang tawag doon sa word na yun? Nagdadalamhati, Christmas time. Kapag nakakita kayo ng Christmas lights at na umiilaw sa gabi at meron kayong nakitang mga parol tulad nito at nakakita kayo ng Christmas tree, isa lang ang pumapasok sa isip nyo, malapit na yung Pasko. At kapag malapit na yung Pasko, naiisip nyo, okay, may bago na naman akong damit nito. May regalo na naman, bagong sapatos, reunion, no? At syempre, hindi mawawala, no? Hindi mawawala, mga kapatid. Pag nakakita kayo ng picture ni Santa Claus, alam nyo na that Christmas is fast approaching. Andiyan na siya. At ngayon, hindi lang si Santa Claus ang nagpapakita, di ba? Si Jose Marichan, kung saan siya nakapapakita sa tambutso ng sasakyan, sa tambutso ng bahay, kung saan makikita mo siya. At pag nakita mo na September pa lang at dumungaw na, alam na, parating na, Christmas time na. Tayo sa buong mundo ang may pinakamahabang season of celebrating Christmas. From September hanggang December. Actually, kung tutusin, hanggang doon sa Jewish calendar, sa sineselebrate nila is lagpas pa doon sa araw na yon. Kung October, kung September, lalagpas. Kaya sa atin, December 25, lalagpas hanggang January 6 ang celebration. Anyway, mga kapatid, ngayon, ang Christmas is highly commercialized na. Napansin nyo ba? Isipin nyo nga, pagka walang masarap na pagkain, hindi Christmas. Parang birthday. Pag walang cake, ayoko mag-birthday, walang cake. No? Pero hindi naman dapat ganon. Hindi Pasko kapag walang regalo. Hindi Pasko kapag walang pamasko. Hindi Pasko kapag walang bagong gamit. Pero bakit hindi man lang nababanggit ang pangalan ni Jesus Christ every Christmas? Ang sikat na sikat ay si Santa Claus. Si Santa Claus. Ang masikat kesa kay Jesus Christ. Let us face it, mga kapatid. Kahit sinong tao na kausap mo dyan, hindi na mabanggit si Jesus, pero mababanggit nila si Santa Claus. Nakakalungkot nga lang, mga kapatid. Ibig sabihin, kulang pa pala yung dapat nating gawin. Bilang mga Kristiyano, dapat kulang pa pala yung information na sinasabi natin para sa ibang mga tao. Anyway, mga kapatid, Merry Christmas. Kaya nga ho, makasama yan, mga sikat, Rudolph, Red-Nosed Reindeer, si Santa Claus. Yung mga sikat yan Christmas tree. Yan ang mga sikat pagdating ng Christmas. Kaya ho, mga kapatid, alam nyo, bago tayong tuluyan na pag-usapan ito, alam nyo, sabi ni Rudolph Bultmann, dapat raw nakilalanin ng mga tao kung sino ang tunay na may-ari ng Pasko. Sabi niya, punong-puno daw kasi ang Pasko ng alamat. Pero hindi totoo yun. Kasi wala naman sa Bible si Santa Claus eh. Si Santa Claus ay isang alamat. Alam natin na simula't simula pa, mga kapatid, ay ang tao nagkasala na sa Diyos. At ang tao ay naging talamak na sa kasalanan at wala nang kapag-apag-asa pa. Para tuluyang maibalik ang magandang relationship ng tao sa Diyos, merong ginawa ang Diyos Ama para mabuo muli ang pagsasama ng tao sa Diyos at makakonect tayo uli sa main source, mga kapatid. Kapag ang isang tao na-disconnect sa Diyos, parang pag tinanggal mo yung switch, ano mangyayari? Madilim. Walang power. Kasi disconnected ka sa main source. Ganon din ang tao. Kapag tayo na-disconnect sa Diyos, wala tayo sa main source. Ano mangyayari sa atin? Magulo ang buhay. Hindi masaya. Walang galak sa puso. Sira ang pamilya.
wasak ang pangarap, wasak ang relationship. Kasi, tinanggal mo yung sarili mo sa main source. That is why we need to be reconnected doon sa main source. At ang main source natin is si Jesus Christ. And Jesus Christ, when He came down dito sa atin, is He did to rescue us. Ni-rescue niya tayo. He is the rescuer. Because papunta na tayo, wala eh. We are already dumb, mga kapatid. We already dumb and we are already ready to punish. Kaya nga ho, salamat po sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala siya sa buhay natin. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon. Alam niyo ba, minsan kumakaway na yung Diyos sa atin, hindi niyo pa alam. Sabi ho yun ng aklat po ng kawikaan, kumakaway na ako sa iyo, pero hindi mo ako pinansin. Para padadatnan kita, bibigyan kita ng maraming bagyo sa buhay, ipo-ipo ang kasama nito. Sabi niya, dahil binalang bahala mo ang aking saway sa iyo, papadalang kita ng maraming problema. Sa panahon na yon, hindi mo na ako, hahanapin mo ako pero hindi mo ako makikita. Kakausapin mo ako pero hindi kita pakikinggan. Dahil binalang bahala mo ang saway ko sa iyo. Sabi ng Proverbs chapter 1 from 23 to 30. Kaya nga ho mga kapatid, alam natin na tayo ang mga kasalanan. Ano ba ang purpose ng Pasko? If I'm going to ask you, ano ba ang purpose ng Pasko? Kaya nga ho, mga kapatid, hindi naman talaga December 25, tulad nga ng sinabi ko sa inyo. Ang Pasko ay, kung titignan talaga natin sa history, is about September, October. Nandun yung panahon ng Pasko. Panahon nandun ng panganakan ni Jesus Christ. Ganun pa man, mga kapatid, kung mauunawaan lang sana ng mga tao ang totoong meaning ng Christmas, hindi ito tungkol sa regalo lang. Hindi ito tungkol sa regalo. Hindi ito tungkol sa magagandang damit, magagandang ilaw, magagandang bagay na makakamit mo tuwing siyasapit ang panahon ng Kapaskuhan. Kung itatanong mo sa sarili mo, kung ikaw ay good person, at sasabihin mo na I am a good person, well, ipapaliwanag sa iyo ng Bible that you are not a good person. Because kung ikaw ay mabuting tao, hindi na sana bumaba dito si Jesus Christ pa nung araw ng Pasko na yon, nung first Christmas, kung mabuting tao ka. But, bumaba siya rito dahil alam niya na lahat ng tao makasalanan at lahat ng tao hindi mabuti. Kaya to the rescue ang Panginoong Jesus. And the second question is, why Jesus needs to come down if you're a good person? Ba't kailangan pa niya bumaba kung totoo kang tao? Kung mabait kang tao. Ba't kailangan pa niyang bumaba rito sa mundo? Yan ang theology ng Pasko, mga kapatid, na dapat nating malaman. Christmas is one of the three most important events in the human history. And no event can equal these three events. Number one is the birth of Jesus Christ, the Son of the living God. Number two, the crucifixion of Jesus Christ on the cross to save our sins. And number three, the resurrection of Jesus Christ and the promise of eternal life. Tatlo yan, mga kapatid. Tatlo yan na cannot be equaled. Three events that cannot be equaled by anyone. Birth of Christ, the death of Christ, and the resurrection of Jesus Christ and giving us eternal life. Tatlo yan, mga kapatid. Kaya ho, umpisahan po natin, mga kapatid. Ang topic natin is the fulfillment of God's promise. Kung meron kayong dalang banal na kasulatan, ay samahan ninyo akong buksan ang inyong dalang banal na kasulatan. Dito po sa aklat po ng Lucas sa kabanatang 2, magmula sa talatang 1 hanggang 7. The first point is God's timing is perfect. Do you believe that God's timing is always perfect, mga kapatid? He will never be too late. He always on time. Maybe you pray that matagal na, long-standing prayer, but that doesn't mean na delayed is denying. Hindi ho, mga kapatid. Na-delayed lang. Pero it doesn't mean denied.
Delayed. Delayed lang, hindi denied. Kaya nga ho, mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, sabi sa Luke 1:7, nung panahong iyon, inutos ni Emperor Augustus na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ni Cicerenio, ang gobernador ng Syria. Nung panahon na yon, lahat ng mga tao na nasa iba't ibang lalawigan ay kailangan bumalik sa Bethlehem para magpatala ng census. No? Lahat ng nasa iba't ibang lugar kailangan bumalik at kailangan nilang magpatala ng kanilang mga pangalan. Alam nyo, madalas natin nakikita na si Jesus Christ lang, si Mary lang at saka si Joseph ang nagpupunta. Hindi ho. Nung panahon na yon, lahat ng mga kamag-anak nila kailangan pumunta. So meaning to say, nung panahon na naglalakbay sila, hindi lang sila dalawa. Marami sila. Marami sila kasi lahat ng kamag-anak nila na nandun nakatira, kailangan pumunta doon sa Bethlehem. Kaya tumuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea. Si Jose na mula sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at ihiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanilang bahay panuluyan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, sa ngayon, totoo ba to? Ninakaw ng dyablo ang Pasko. Sa panahon natin ngayon, ninakaw na ng dyablo ang Pasko. Bakit ko sinabing ninakaw na ng dyablo ang Pasko? Every now and then, mapapansin natin mga kapatid, na hindi na si Jesus Christ ang pinag-uusapan, kundi yung ibang mga material na bagay na ang ipinapalit sa Panginoong Jesus. Alam niyo mga kapatid, gusto kong sabihin sa atin, when we talk about God's perfect timing means it is a belief that events unfolding according to the divine perfect plan, not in human schedule. Tingnan nyo, ang dami-dami namang tinawag ng Panginoon. Ang dami-daming mga tao na dapat tawagin ng Panginoon. Pero ikaw pa ang naririto ngayon at isa ka sa mga tinawag ng Panginoon. Because God has a perfect schedule and God has a perfect time para tawagin ka niya. Paano mo malalaman na ikaw tinatawag ka na ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Paano mo malalaman na tinatawag ka na niya para maglingkod sa Kanya? Kapag nagkaroon ka na ng interes na makinig ng salita ng Diyos at hinahanap-hanap mo na ang magbasa ng Biblia at hinahanap-hanap mo na rin ang makasama ang mga kapatid para sumamba at magpasalamat sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin nun. Tinatawag ka na ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kaya nga ho, mga kapatid, God has His perfect schedule. God has His own perfect time, not in your time. Sa time ng Diyos, kaya nga hindi natin kayang baguhin ang isang tao eh. Sabi po ng Gis 23 ng Jeremias, hindi natin kayang baguhin ang tao. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa Kanya. All we have to do is just to pray for them at pakitaan natin sila ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabi natin God's timing, it is perfect, mga kapatid. It is always right because it is guided by infinite wisdom and knowledge of the greater picture. Tatandaan natin, nag-promise ang Diyos na darating siya sa isang araw. Darating siya isang araw at lahat ng tao ililigtas niya. And He keep His promise, mga kapatid. Pero bago nangyari yun, totoo ba na ngayon ninakaw na ng dyablo ang Pasko? Kung titingnan ninyo ang paligid natin ngayon, hindi ang mga tao nakatingin sa pagpapasalamat sa Diyos. Ang tao nakatingin ngayon kung papaano magiging masaya, kung paano masasarapan ng kanyang buhay, kung paano magiging
maaliwalas ang kanyang buhay at kung paano siya mabubusog, mga kapatid. Kaya kung mapapansin natin, sabi nga ng isang theologian, ninakaw ng dyablo ang Pasko. Mga kapatid, kapag si Kristo wala sa puso mo, kapag si Jesus Christ hindi mo tinanggap bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas, maraming nanakawin ng dyablo sa buhay mo. Pero kapag pinapasok mo na ang Panginoong Hesus sa puso mo at pinapasok mo siya hindi lang sa loob ng bahay ninyo, kundi sa loob ng buhay nyo, hindi at walang magagawang pagnanakaw ang dyablo sa buhay natin. Mga kapatid, nung dumating si Jesus Christ dito, He is in a mission, mga kapatid. Pumunta siya rito, hindi lang basta pumunta siya. He is in a mission. Ang mission niya is to save us. To save us. Hindi lang siya pumunta rito, baliwala lang. Pumunta siya rito dahil meron siyang gagawin. At ang gagawin niya, ang iligtas ang kanyang mga anak. Ang lahat ng mga taong sumasampalataya at naniniwala at magtitiwala sa kanya. Dito talaga nagsimula yon, mga kapatid. Sa Matthew chapter 1, verse 18 to 23, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesus, si Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. There is no sexual intercourse happen between God and Mary. Wala. It is the power of the Holy Spirit. Nagdalang tao siya, he conceived by the Holy Spirit. Subalit, dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, ay ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Alam nyo, mga kapatid, sa Jewish tradition, 12 up to 16 years old nag-aasawa na ang mga babae. 12 to 16 years old nag-aasawa na sila. So maybe during those times, batang-bata pa si Maria noon. Mga 16 years old siya rin, mag-aasawa na siya. Kaya nga ho, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. The word, do not fear. Di ba? 365 times the Lord said, do not fear. Do not fear. May mga pagkakataon sa buhay natin na natatakot tayo. But always the Lord has given us the assurance that do not fear because I'm with you. Kaya nga huwag kang matatakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang babae at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Sapagkat, mga kapatid, kung bakit siya pumunta rito, dahil He is in a mission, mga kapatid. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay pumunta rito in a mission. Ano yung mission niya na yun, mga kapatid? Sapagkat ang buong kalikasan kasi ng Diyos ay nasa sa Kanya na. Nasa sa Kanya nung siya ay nagkatawang tao. Ang buong kalikasan, the whole nature of God, nasa Kanya. Na nagkatawang tao siya, mga kapatid. Ano ang mission niya? Ang mission niya is to bring men to Christ. Lahat. Dalin niya ang lahat ng tao sa Kanya. Kaya nga ho, mga kapatid, tingnan natin. Nung panahon na yon, si Caesar Augustus, and he was in control with decree for census, kailangan magpatala lahat. Lahat. Sulat. Kaya malayo man sila, kailangan lahat ng mga tao makapunta sa Bethlehem upang magpatala ng isang census. But God was using it to bring Mary and Joseph to Bethlehem, fulfilling the prophecies of Micah chapter 5 verse 2. Ano kaya yung sinasabi ng Micah chapter 5 verse 2? Sabi doon, Ephrata, sabi doon, maliit ka man, sabi niya. Basahin natin.
Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa angkan ni Huda, ay magmumula sa inyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon. Mga kapatid, nag-promise ang Diyos na darating ang araw na padadalan tayo ng tagapagligtas. And He keep His promise on time. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? Tingnan nyo, sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya't pakakantandaan ninyo, tandaan daw natin, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Hindi lang ito 3rd hanggang 4th generation, mga kapatid. 1,000 lahi. Kaya nga, ang Diyos hindi marunong sumira sa pangako. Sabi niya, kaya pakakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos na siyang hindi marunong sumira sa pangako. He always keep His promise. Kaya nga, nung pinangako niya na tayo ay ililigtas niya, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, He said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. He never said, for God so loved the Mormons. Hindi niya sinabi yun. For God so loved the Muslim. Hindi niya sinabi yun. For God so loved the Roman Catholic. Hindi niya rin sinabi yun. So loved for God the born-again Christian. Hindi niya sinabi yun. But He said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ibig sabihin, gusto lahat ng Diyos maligtas. Amen ba, mga kapatid? Kung sasampalataya lang talaga ang tao sa Kanya, kaya siya bumaba rito, He is in the mission, mga kapatid. Tatandaan natin, sabi po ng 1 Timoteo 2:4, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya siya bumaba dito, kasi ang gusto niya, ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. E paano makakaalam kung hindi tayo gagawa? Nakikilos tayo dahil tayong lahat, we are on the mission also, mga kapatid. Do you believe in that? Naniniwala ba kayo that you are in the mission? Anong mission natin? It's the same with Christ. Bring men to Him. Bring men to Christ. Busog ka na. Paano ko nasabing busog ka? Marami ka nang alam. Palagi kang uma-attend ng mga seminar. Marami ka nang ina-attendan ng mga gawain. Lagi kang present. Pero hindi ka naman lumalabas para mag-share ng Word of God. Busog ka na. Ano mangyayari? Kailangan may gagawin ka, kapatid. Marami ka nang alam. Marami ka nang natutunan. Marami ka nang napuntahan, marami ka nang training na inatinan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin lumalabas at ibahagi mo na ang salita ng Diyos? Busog ka na, kapatid. Busog ka na. Dapat may gawin ka na. Dapat mag-reach out ka na ng soul. Dapat mag-reach out ka na ng mga lost souls, mga kapatid. Dahil busog ka na. Kaya nga ho, mga kapatid, sa buhay natin, hindi sa panahon na gusto mo, hindi sa panahon na gustong-gusto mo, sapagkat dumarating ang Diyos sa panahon na kailangan mo na siya. May sakit ka, may problema ka, ang bigat ng bagay na nangyari sa buhay mo, may emergency, desperation kumapit sa buhay mo, doon, tatawagin mo na ang Panginoon. Maybe, ikaw na talaga ang tatawag sa Kanya. Because God always knows His schedule. God knows His time. And His time is perfect, mga kapatid. During the time na marami kang pera, during the time na ang ganda-ganda ng trabaho mo, maaaring hindi mo siya kilala at hindi mo pa siya kailangan. But during the time, the saddest, lowest point ng buhay mo, then, doon mo na ngayon malalaman, Lord, tulungan mo po ako. And God will meet you there. Mga kapatid, tatandaan natin,
Sa buhay natin, hindi sa panahon mo, kundi sa panahon ng Diyos. Sa panahong handa mo na siyang makilala, He is always right on time, mga kapatid. Even when we can see it, God is working behind the scenes to fulfill His promise. Tandaan natin, mga kapatid, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa napapansin, but the Lord is already working for you. Hindi mo pa napapansin. Tulad niya ngayon, naglilingkod ka ngayon sa Diyos. Ang aga-aga mo, lagi ka sa gawain ng Panginoon. Sinisipagan mo, hinuhusayan mo. Pero sabi mo, Lord, yung prayer ko, wala pa rin unanswered pa rin. Sabi ni Lord, wait ka lang. I'm always on my schedule. I am on my perfect time. Wait, ipakita mo lalo sa Diyos. Hindi mo pa nakikita, pero alam mong sasagot ang Diyos sa iyo. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga, even we can't see it, God is always working behind the scene to fulfill His promise. Sabi ng Deuteronomy 7:9, tandaan ninyo, si Yahweh hindi marunong sumira sa pangako. Sabi po ng Numbers 29 verse 13, sabi niya, alala niyo ba yun? Laging tama ba ako? For God is not a man that He should lie, neither of the Son of Man that He should repent. When He said it, He will do it. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen ba, mga kapatid? Kaya pag sinabi niyang pagpapalain kita dahil ang sipag-sipag mo kung paglingkuran, Paul, pagpapalain kita dahil ang sipag-sipag mong maghayo, Kat, Lord, ang tagal naman. Wait ka lang. Delayed doesn't mean denial, mga kapatid. Wait ka lang. The answer is yes. Bakit? He is on the right time. He is on His schedule, mga kapatid. Sabi nga, di ba, your ways are not my ways, and neither your thoughts are not my thoughts. Yung oras mo, yung panahon ko, yung paraan ko, hindi mo paraan. May paraan ako. All you have to do is wait. Lalo mong galingan. Husayan mo pa ang paglilingkod sa Panginoon. Wag ka lang maglingkod, kundi maglingkod ka ng merong kahusayan. Galingan mo. And the Lord will fulfill His promise to you. Mga kapatid, tatandaan natin, hindi ko alam kung ano ang bigat ng buhay mo ngayon. Hindi ko alam. Pero alam ko na hindi ka naririto ngayon by accident. You are not here by chance. Alam ko na pumunta ka ngayon dito, you are not, sabi natin, by accident. Something bigger will happen in your life. Something even you cannot see. Pero alam ko, God is preparing something for you, mga kapatid. Sa'yo, ikaw kinakausap ko ngayon. Alam ko na may gagawin ng Diyos sa'yo. He is fixing something to you. He is doing something to you na hindi mo pa nakikita ngayon. Pero ibibigay ng Diyos ito sa iyo because He said, I will fulfill my promise to you. Hindi natin alam. Si Mary at saka si Joseph, hindi naman sila kasal. Magpapakasal pa lang. Nagbabalak pa lang magpakasal. Pero hindi pa sila kasal. But the Lord fulfilled His promise para makabalik siya rito. Kaya nga tanda natin, hindi man sila kasal, pero sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong hihiwalayan yan. Sabi, di ba? Na naginip siya. Huwag mong hihiwalayan yan kasi ang ipinagbubuntis niyan ay, alin? Ay ang Diyos. Before your parents ever gave you a name, God already written your name. God already written your history, your story. Bago ka pa ipanganak, sabi po ng Jeremiah 1:5, bago ka pa ipaglihi at ipanganak, pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Bago ka pa lang ipinaglilihi ng mama mo, kilala ka na niya. Bago ka pa ipanganak, kilala ka na niya. Bonnie. Bago ka pa ipinaglihi ng nanay mo, kilala ka na niya, Arnel. God is always on His perfect time. He is on His schedule. Hindi sa panahon mo,
Pero alam niya na tatawagin ka niya. Sabi pa nga ng banal na kasulatan, ang lahat ng panganay sa akin yan. Sabi ng Diyos, lahat ng panganay sa akin. Kaya kung mapapansin niyo, halos lahat ng mga panganay, karamihan nakakilala sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, ang lahat ng panganay ay sa akin. Before your parents ever gave you a name, God already written your story. Before you breathed your first breath, He was already at work para sa design na magiging buhay mo. Bago ka pa huminga ng unang-unang hinga mo, alam niya na at ginagawa niya na ang magiging istorya at design ng buhay mo. Kaya nga ho, pinili ka niya. Pinili ka niya. Kaya nga sabi niya, bago ka pa ipaglihi at ipanganak, pinili na kita. Kaya kilalang kilala ka ng Panginoon, Brother Oming. Kilalang kilala ka niya. Pinili ka na niya. Kaya tatandaan natin. Pero minsan, kahit pinili na tayo, minsan hindi ganoon ang nangyayari sa atin. Minsan may mga prayers tayo na hindi sinasagot. Saradong pintuan ng opportunity para sa atin. Silent lahat. Pero gusto kong sabihin sa iyo that silent does not mean absence. Struggle does not mean abandonment. And delayed doesn't mean denial. God has not forgotten you. Hindi ka niya nakakalimutan. Hindi ka niya binabaliwala. He is not forgotten you. He is preparing something for you. Sabihin mo nga, God is preparing something for me. Sige, lakasan niyo ho. God is preparing something for me. Di ba? It doesn't mean, yung panalangin mo, ang tagal sagutin ng Diyos, it doesn't mean denial. Delayed lang yon, kapatid. Delayed lang. Pero sasagot ang Diyos doon. Kaya nga ho, God is just preparing something to you. He is preparing something to you right on His time. Right on His schedule. Because God's perfect time, because God's timing is perfect, mga kapatid. He is not, sabi natin, not delay. He is always on time. Kaya nga, He will answer your prayer at the point of your need. Sasagot ang Diyos sa panahong kailangan mo na. Kaya nga ho, mga kapatid, sa buhay natin, He knows exactly what God is doing. Alam niya. God knows exactly what He is doing. Tignan mo, when God is getting ready to use a person, something significant happens sa kanyang buhay. Bago ka makatanggap ng isang malaking pagpapala sa Panginoon, meron muna siyang bagay na pagdadaanan yung tao na yon. Nang sa ganon, makita niya na hindi dahil sa kanya, kaya nalutas yung problema na yon, kundi yung Diyos ang naging dahilan kung bakit naging matagumpay at nalusutan mo yung problema na yon. Why? Because He is just preparing something big to you. It doesn't mean He forgotten you. Hindi kanya nakakalimutan. He is on His schedule. He is on His right time. Not delayed lang, but not denied. Amen ba mga kapatid? Delayed lang, but not denied. It doesn't mean silent, Lord, walang sagot. It doesn't mean walang sagot. Hindi, may sagot ang Diyos. Kadalasan, pinaparanas muna niya sa atin sa panahon na parang significant ang lahat at walang sagot. And it's this very season, this quiet and hidden times, is stretching our season to the purpose and to give us a shape. Ano po yun? Preparing something big para sa'yo. It is not by your not about your knowledge, not about your talent, it's not about your skills, but it is the power of God ang gagawa sa buhay mo, and you will say, Lord, thank you because you answered my prayer on time. Amen, mga kapatid? Ganon din ang ginawa ni Jesus. He came on the right time to save us. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas.
Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Ako ang gagamitin ng Panginoon to fulfill His promise to you sa ibang tao. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan natin, huwag nating kalilimutan, sometimes God's promises seems delayed, but His timing is always perfect. Amen ba, mga kapatid? Delayed lang. Pero hindi mo sasabihin, walang sagot si Lord. No, may sagot. Sabi niya, but His timing is always perfect. Trust His process even if you don't understand it. Di ba? Lord, okay Paano nangyari yun? Alam mo, sabi ng John chapter 16, verse 23 to 24, sa araw na yon, hindi mo na kailangan pang magtanong sa akin. Ano man ang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala ka pang hinihingi sa Ama sa pangalan ko. Humingi ka nang malubos ang iyong kagalakan. Sabi niya, hindi ka pa raw humihingi. Humingi ka na. John 16, 23 to 24. Manghingi ka na. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang gusto mo. May hiningi na ba kayo ngayong Christmas? May nahingi na kayo? Hingin nyo na kung ano yung gusto nyo. Ako, humingi ako. 3 times ako humingi sa Lord. 3 times. Yung father ko, na-stroke, first stroke, binigay ng Panginoon. 7 years and a half, dinagdag pa ng Panginoon sa father ko. Second, yung school namin, humingi ako binigay ni Lord. Sumunod, yung sa asawa ko, humingi uli ako sa kanya. Binigay uli ng Panginoon. Mga kapatid, humingi kayo nang malubos ang inyong kagalakan. Hindi nyo pa nakikita. Sabi niya, pag sumagot na yung Panginoon, sabihin mo, Lord, paano nangyari yon? Di ba sabi ko sa iyo, huwag ka nang magtatanong sa akin sa araw na yon? Sabi niya. Ano man hingin mo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay niya sa iyo. Sabi niya, hanggang ngayon, wala ka pang hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi ka nang malubos ang iyong kagalakan. Humingi na po kayo at ang Diyos sasagot on His perfect time. Kaya ho, number 2, mga kapatid, God's promise is for everyone. Is this true, mga kapatid? God's promise is for everyone. Sabihin nga ninyo, ang mga pangako ng Diyos, sige, lakasan niyo ho, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos ay para sa akin at para din sa iyo. Totoo yun, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos ay sa Kanyang mga anak na sumasampalataya sa Kanya. Ang mga pangako ng Diyos ay sa mga anak niya na marunong magpasalamat at magbalik ng utang na loob sa Kanya. Ang mga pangako ng Diyos ay para sa mga taong tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. God's promise is for everyone, mga kapatid. Ano po ang sabi ng Luke chapter 2, verse 8 to 14? Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Mga kapatid, pansinin nyo, meron na naman word dito. Ngunit sinabi sa kanilang anghel, may word na naman, huwag kayong matakot. Do not fear. Do not fear again. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan natin, sa ating buhay, tatandaan natin, mga kapatid, bakit kaya kailangan pang bumaba ni Jesus Christ dito? Bakit kaya? Tatandaan natin, mga kapatid. O nga, no? Bakit hindi mga high priest yung mga pinagpakitaan niya? Bakit, Brother Joper, yung pinagpakitaan niya, yung mga pastol?
Wala naman yun mahihirap lang yun eh. Wala yun. Dapat ang pinagpakitaan ni Jesus nung time na yun, yung mga hari, yung mga matataas ang tungkulin. Kasi, siyempre, yun ang makapangyarihan ng that time. Influential. Pero bakit dun pa sa mga pastol, wala naman yun. Nandun lang yun sa bukid. Wala lang yun. Mga kapatid, have you ever asked yourself, Lord, kunin ko yung word Lord, ba't ako? Yan, naging paniki ka tuloy, di ba? Lord, ba't ako? Ang dami namang iba dyan. Ba't ako ang pinili mo? Di ba? Bakit ako, Lord? Ang dami namang matatalino dyan. Ang dami naman marurunong dyan. Marami naman yung may pinag-aralan dyan. Ate Ami, bakit ikaw? Diba? Brother Leo, bakit ikaw? Ate Jenny, bakit ikaw? Diba? Nanay Jing, bakit ikaw? Ang dami namang iba. Amen ba? Because alam ng Panginoon Diyos, ikaw at ako, maaaring gamitin niya para magligtas din ng ibang tao, para hiyain yung matatalino at mga magagaling. Kung bakit tayo pinili ng Panginoon, kasi may purpose ang Diyos sa atin, mga kapatid, na wala doon sa kanila. Pag hindi tinanggap ng isang tao ang Panginoong Hesus sa buhay niya, sayang ang paglagi niya sa buhay na ito. Sabi nga mga kapatid, if you are a person born once, die twice. But a person born twice, die once. Ang taong ipinanganak ng isang beses, dalawang beses mamamatay. At ang tao na pinanganak ng dalawang beses, isang beses lang mamamatay. Paano nangyari yon? Pinanganak ka isang beses lang, dalawang beses ka mamamatay. Spiritually and physical death. Dalawang beses ka mamamatay. But, if you are born, sabi natin, pag ikaw pinanganak ng dalawang beses, isang beses ka lang mamamatay. Physical death lang. And the Lord will not allow you to die again. Kaya nga mga kapatid, tatandaan natin, the angels appear not to the kings or priests, but to shepherds or ordinary, humble people. Tatandaan natin, mga kapatid, no matter who you are, pakinggan niyo po ako, no matter who you are, God can use you. No matter who you are, sino ka pa man, anong estado mo sa buhay, God can use you. Just like this, mga kapatid. Ordinary, humble people ang mga shepherds. Kaya nga tatandaan natin, have you ever imagined, mga kapatid, nag-apply na ba kayo sa trabaho? Nakapag-apply na kayo sa trabaho? Nagdala ba kayo ng resume or curriculum vitae? Nagdala na ba kayo sa kanila? Tinignan ba nila ang mga qualification na hinahanap nila? Nakita ba nila na kung qualified ka or not qualified ka, mga kapatid? Na-imagine nyo ba nung time na nag-a-apply kayo ng trabaho? Tinignan yung curriculum vitae nyo? Okay to. Mga kapatid, tatandaan natin, ang Diyos hindi naghahanap ng qualification. Kung matalino, magaling ka. Mayaman, hindi. Ang hinahanap niya, yung puso na marunong magpakumbaba at magmahal sa Kanya. Yun ang hinahanap niya. Excuse me. Kaya mga kapatid, ang Diyos hindi tumitingin sa abilidad. Ang Diyos hindi tumitingin sa galing. Kahit sino ka pa, kahit gaano karami ang kasalanan mo, pwede ka pa rin patawarin ng Panginoon at pwede ka pa rin gamitin niya. Hindi sa mga hari at mga pare nagpakita ang anghel, kundi sa mga ordinaryong tao. Si Maria, ordinaryong tao lang naman si Maria, hindi naman siya big shot. Simpleng babae lang siya, na taga Nazareth. Sabi nga, 12 to 16 years old, nag-aasawa na sila at nagpapakasal na ang mga babae. Sa Jewish traditions nila noon, siya ay ginamit ng Panginoon at napakabata pa niya. Kaya kahit bata ka, kahit wala kang ganong inaral, kahit wala ka pang tinapos, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede mong ipagamit sa Panginoon ang buhay mo kahit wala kang tinapos. Kahit mababa lang ang pinag-aralan mo, kahit mahirap pa lang. All you have to do, sabi ko nga sa inyo, it is not about your ability, but it is your availability.
It is not about your talent. It is not about your skills. Kung hindi ka naman available, para saan lahat yan? Kaya nga, God's promise is for everyone. No matter who you are, God can use you. Kahit sino ka pa, pwede kang gamitin ng Panginoon. Gumagamit ang Diyos ng mga ordinaryong mga tao, gumagamit ang Diyos ng mga average na mga tao, mga extraordinary mga tao, para hindi ka magmataas, mga kapatid. Kasi kapag gumamit siya ng mga magagaling, mga extraordinary, baka magyabang yan eh. Pero ang ginagamit niya, yung mga humble people, average people, ordinaryong tao, para bakit? Para hiyain yung mga taong mataas sa mga pinag-aralan. You see, sinabi po dito, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ang itataas. Kaya ang iniisip ng Panginoon, hindi yung mga magagaling ang kukunin ko, kundi yung nagpapakumbaba ang kukunin ko. Sabi niya ng Luke 18:14. Ano pa sabi ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga tatandaan natin mga kapatid, we are on the mission. Ginagamit tayo lahat ng Panginoon to what? Ginagamit tayo ng Panginoon to preach the gospel of salvation, allow people to go back to the cross, and tell them to repent. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Lahat ng meron tayo, ginto, kotse, bahay, lupa, magandang damit, magandang trabaho, negosyo, lahat yan, iiwanan lahat natin dito yan, kapatid. Lahat yan, iwan lahat dito yan. Ang isa lang ang madadala natin, ano madadala natin? Yung ating relationship doon sa main source, which is si Jesus Christ. Uulitin ko, pagkaputol, pag-disconnected ka sa main source, madilim ang buhay. Walang liwanag, sabi ng Meralco. Walang liwanag. Tandaan natin mga kapatid, at the end, gusto ko sabihin sa atin, gumagamit ang Diyos ng mga ordinaryong tao, average person, to accomplish the extraordinary things. His strength is perfect in our weakness para hindi tayo makapagyabang. God opposes the proud but gives grace to the humble. Naalala niyo yan? Turuan ninyo silang sumunod, sabi po ng Matthew 28:19. Karugtong pala ito kanina. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ano pa sabi sa Mark 16:15? Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kasi gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Paano mangyayari yun? Busog na busog ka na. Ang dami mo nang alam. Lagi ka pang umaattend ng training. Lagi ka pang nagsisimba. Lagi ka pang umaattend ng prayer meeting, ng Bible study. Ang dami-dami mo nang alam. Pero hindi ka naman namahayo. Hindi ka naman nagsishare ng gospel ni Christ. Wala. That's void, mga kapatid. Wala. Kaya nga, busog ka na. Marami ka nang alam. Kailangan humayo ka na. Kailangan mag-share ka na ng Word of God dahil busog ka na. Marami ka nang alam. Di ba? Pero kung marami ka nang alam, nandito ka lang din, di ka lumalabas. Di ka nagsishare ng Word of God. Para saan yan? Di ba? Magkakasakit ka niyan. Ang isang tao kain lang ng kain at hindi dumudumi, nagkakasakit. Mga kapatid. Si Jesus ay pinanganak sa kulungan lang ng hayop. That is why, mga kapatid, every Christian must share the gospel. Sabi po yan ng nabasa natin kanina. Mark 16:15. Sabi pa, Romans 10:13, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano sila maliligtas kung walang magsasabi sa kanila? All Christians, every Christians must share the gospel of Christ.
Gospel is the mean of salvation and very vital for everybody because everybody needs a Savior, mga kapatid. Everybody needs a Savior. Alam nyo, maraming mga tao, kilala lang ang Diyos kapag may hihilingin. Marami ang mga tao nakakaalala lang sa Diyos pagka walang-wala ng pera. Marami nakakaalala sa Diyos kapag merong sakit. Maraming nakakaalala sa Diyos kapag talagang walang-wala ng mapuntahan. Pero sa panahon na maraming pera, maraming kaibigan, magandang trabaho, magandang kalusugan, hindi niya naaalala ang Diyos. Real talk, mga kapatid. Pero sa sobrang, pag may naramdaman ka na sa loob ng katawan mo, nakakaiba, yung Diyos na hindi mo pinapansin, yung Diyos na wala kang panahon, yung Diyos na wala kang ginagawang anuman para sa Kanya at nagtatawa ka pa sa ibang tao, ikaw naman ngayon ang magpapapansin sa Kanya. Pag may naramdaman ka na sa kamag-anak mo, sa'yo, sa anak mo, yung Diyos na hindi mo pinapansin, isang araw, ikaw naman ang magpapapansin sa Kanya. Sure yan, mga kapatid. Dahil maraming tao nakakaalala lang sa Diyos pag may pangangailangan. Pero kapag wala na, na-save na, nakalagpas na, nakasurvive na, well, sorry ka na lang, wala ka na. Lord, next time ka na lang, busy ako eh. Ang dami ng negosyo ko, ang daming order, Lord. Sorry, Lord, next time na ako a-attend. Kaya naman nila yun, Lord. Di naman nila ako kailangan doon. You see, mga kapatid, all of us needs a Savior. All of us needs a Savior. Paano sila masisave kung hindi ka hahayo, kapatid? Kaya nga, God's promise is for everyone. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya, kay Jesus? Paano sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? You see? Paano? Walang magsasabi, ikaw, dito ka lang sa loob ng church, dito ka lang sa apat na sulok nito, dito ka lang palagi. Kakanta ka na lang, sasayaw ka na lang, tutugtog ka na lang. Wala lang. Pero hindi ka naman magsishare ng Word of God. Wala yan, mga kapatid. All of this are just superficial. The main thing that we need to do, bring men to Christ. Share the gospel of Christ. Gawin mo lahat yan. All of these are just secondary, mga kapatid. Tandaan natin yun. Ang importante, ibahagi natin ang kaligtasan galing kay Jesus Christ. Yun ang pinaka-importante. Bring men to Christ. Let's go back to the cross. Tell them to repent and accept Jesus as Lord and Savior. Yun, mga kapatid. And then, sabi po ng 15, at paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmastan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. You see? Tingnan nyo, mga kapatid. O kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Hindi tayo dapat hanggang dito lang, mga kapatid. We need to go out. Kailangan lumabas tayo. Spread the good news of salvation na kay Jesus Christ lang. We are in a commission, mga kapatid. Kinumission tayo ng Diyos. Sinave tayo ng Panginoon to save other people then in the name of Christ. Tayo ang gagamitin niya. Kaya nga ho, mga kapatid, the message of salvation is universal. Good news of great joy for all people. Kapag sinare natin ang Word of God, ano ang mangyayari? Magiging maganda at maayos ang buhay ng isang tao. Mga kapatid, wag lang natin maalala ang Diyos kapag may hihilingin tayo at meron tayo malaking babayaran o malaking bagay na kailangan natin. Wala man tayong nararamdaman, meron man tayong pera, meron man tayong lahat ng bagay, mas lalo tayong maglingkod at lalo tayong kumilala sa Diyos, mga kapatid. Sa panahon na magandang trabaho natin, mas lalo nating galingan. Sa panahon na malakas yung katawan natin,
Mas lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag na nating antayin na may maramdaman pa tayo at may maramdaman tayong mga sakit sa katawan natin at hindi na tayo, wala na tayong trabaho, tsaka lang tayo maglilingkod sa Panginoon. No, mga kapatid. Ngayon, maganda pa ang trabaho mo, malakas ang katawan mo, everybody, okay pa lahat, paglingkod ka na sa Panginoon. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Lahat ng tao, 1 Timothy 2:4, gusto niya lahat ng tao maligtas. Ikaw ang gagamitin doon. Ako gagamitin niya ron. Sapagkat darating panahon, bakit mga kapatid? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin na nila ang kanilang hilig at maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan. We are in, what? The sense of urgency, mga kapatid. Kasi baka maunahan pa tayo eh. Baka dumating pa yung time. Mawala na talaga sila ng interest makinig ng salita ng Diyos at kung ano-ano na lang mapakinggan nila. Bago sila mamatay, share the gospel of Christ. Bago sila mawala, sabihin mo na sa kanila, ikaw ang ginawang bantay ng Panginoon. Ezekiel chapter 18. Ginawa kitang bantay sa kanila. Hindi na sila makikinig sa katotohanan at sa halip, ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga katang-isip na. You see? Sa mga alamat na lang. Sa mga, ano tawag dito, yung mga Chinese na yun, pungsoy ba yun? Mga punsoy. Pungsoy. Oh. Doon na sila. Kaya ho, mga kapatid, let's bring them to Christ. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong pagdilingkod. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ang lubos ng lubos ang iyong pagdilingkod. Christmas reminds us that God's love reaches the lowly and the lost. Mga mabababa lang. No one is beyond the reach of His grace, sapagkat lahat gusto niya rin pagpalain. Pangatlo, at dito na po magtatapos mga kapatid. God's presence brings joy and peace. Sabi po ng Luke chapter 15 verse 20, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose na naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sabi po ng John 14 verse 27. Sabi po, God's presence brings joy and peace. Mga kapatid, ang kawalan ng kapayapaan ay senyales ng kinakailangan mo ng muli ma-reconnect sa main source. Ulitin ko, ang kawalan ng kapayapaan, ang kawalan ng peace ay senyales, is a sign na kailangan mo nang i-reconnect uli ang sarili mo sa main source, which is Jesus Christ. The main source is only to be in His presence, mga kapatid. Because only in God's presence, it brings positive changes sa attitude mo. Peace can only be found in God, not in this world. By being in the relationship with Jesus Christ, which requires attention and time. Mga kapatid, wala sa mundong ito ang totoong kapayapaan. Wala sa mundong ito. Kundi ang totoong kapayapaan ay na kay Jesus Christ lang. For real peace, you need Christ, mga kapatid. For real peace, you need Christ. God's presence brings peace, well-being, and rest. God is the Lord of peace. Mga kapatid, hindi ang pera ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan.
Take a look at Michael Jackson. Dami-dami ng pera, pero ba't nagpapakamatay? Marilyn Monroe. Wala lahat. Sabi niyo ba, Marilyn Monroe, nung nakaraan, nabasa natin, napakinggan natin. Alam niyo ba, si Marilyn Monroe, kinausap ni Pastor Billy Graham, pinuntahan siya ni Billy Graham. Anong sabi ni Marilyn Monroe kay Billy Graham? Hindi ko kilala yung Jesus na sinasabi mo. Hindi ko siya kilala. Anong nangyari? Namatay. Di ba? Mga kapatid, for real peace, you need Jesus Christ. God's presence is the source of our peace. Your completeness, magbubunga ito, and He's always with you. It signifies His constant presence, giving you strength and refuge. In times of storm, sabi ni Lord, peace be still. Sa gitna ng mga mabibigat mong problema, sabi ng Panginoon, pumayapa ka, kasama mo ako. Sa bigat ng problema mo, kasama mo ako. Be still. Kaya nga ho, if anyone wants to receive real peace, you need Jesus Christ. Kung gusto mong makatanggap ng totoong kapayapaan, you need Jesus Christ, mga kapatid. And there's no other, wala nang iba. So paano tayo magkakaroon? Sabi po ng Isaiah 26:3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatatag na paninindigan sa iyo'y nagtitiwala. Sabihin, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi ng awit 46:1 and 2, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Hindi tayo dapat matakot, mundo man ay mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok ay matangay. Ituro mo, sabi po ng 16:11 ng awit, ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. The shepherd responded with faith and joy, glorifying and praising God. Mga kapatid, tayo, natutuwa ba tayo na ngayon nakakilala na tayo sa Panginoon? Natutuwa ba kayo na kayo natagpuan na ng Panginoong Diyos sa buhay ninyo? Natutuwa ba kayo na inaayos na ng Diyos ang buhay natin? Natutuwa ba kayo na iniingatan ng Diyos ang inyong mga anak? Natutuwa ba kayo na iniingatan ng Diyos ang ating kalusugan? Yes! Totoo. Bakit, mga kapatid? Dahil ang kapayapaan ng Panginoon nasa sa atin. Alam niyo ba, kapag too much stress, ang mga tao, sabi nga hindi dahil sa marami kang pagkain o masarap ang kinakain mo, masustansya, pero pag stress ang isang tao, pumapasok ang karamdaman. Pumapasok ang cancer, pumapasok ang iba't ibang mga sakit kapag ang tao ay stress. So for real peace, you need Jesus Christ. When we encounter Jesus, our hearts are filled with same peace and joy that the world cannot give. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Kung totoo niyong pinapasok ang Panginoon sa buhay natin, mararamdaman natin ang totoong kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. So paano tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Meron lang to, mga kapatid. Tingnan nyo. You need to focus on Christ, not problem. Focus on Christ, not on your problem. Why ho, mga kapatid? Tandaan natin yan. We need to focus. Number 2, trust and dependence to God. Rely on God even when you are on the darkest storm. Out of control, His presence is sufficient. We must rely on God even when we are on the darkest storm sa buhay natin. We must rely on Him. Kahit nasa gitna tayo ng mabibigat na problema natin. And last but not the least, prioritize God. Unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan natin, huwag natin hayaan ang Diyos lagi nasa bandang dulo. Dapat prioritize natin ang Panginoon. In the end, mga kapatid, meron lang ako ipapahabol sa atin. Ito po yun. Dapat, ngayong nalalapit na Pasko,
Ituro natin sa ating mga anak ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sino ang may birthday kapag season ng Pasko? Sino ang may tunay na birthday? Kaya nga ho, hindi si Santa Claus dapat ang sikat. Kaya lang, kilalang kilala ng mga apo natin, ng mga bata, si Santa Claus kaysa kay Jesus Christ. Alam nyo ba sa Germany, bawal yung Belen? Yung Belen, yung maraming mga, bawal yun, bawal sa Germany. Pero siguro ngayon, pwede na. Number 2, huwag nating kalimutan, dapat ang regalo ay doon sa may tunay na may kaarawan lang. Si Jesus Christ lang yon. No? Huwag nating kakalimutan na bigyan ng regalo ang may kaarawan. Mga kapatid, ito, ang ano ko lang siya bago ko matapos. Ate Jenny, anong mararamdaman mo? Birthday mo. May dalang regalo. Si Gracia, si Sir June, si Joper. Lahat tayo regalo. Pero dala namin regalo, hindi sa'yo. Pero birthday mo, punta kami, invited mo kami. Ha? Di ba? Happy birthday, Ate Jenny, happy birthday. Regalo. Oy, thank you. Hindi sa'yo to. Ito yun, no? Di ba? Yan yung ginagawa natin, mga kapatid. Yan ginagawa natin. Hindi natin binibigay sa tunay na may birthday. Si Jesus Christ yun, mga kapatid. Kaya lang si Santa Claus at iba-iba mga bagay ang binibigyan natin ng pagpapahalaga tuwing sasapit ang panahon na to. Birthday mo, Ate Jenny. May dami-dami namin dalang regalo. Oy, thank you sa regalo. Hindi sa iyo to. Para sa kanya to. Ang sakit, di ba? Weird. Pero yun ang ginagawa natin every Christmas, mga kapatid. Last but not the least, alalahanin natin, nakalagip ng ating pagiging Kristiyano ay ang pagkakilala natin sa tunay na kalagayan ng Panginoong Hesus. Hindi sa tao. Diyos siya, nagkatawan tao. Dapat alam natin yon. Hindi sa tao, ha? Diyos na nagkatawang tao. Dapat alam natin yan, mga kapatid. In my conclusion, kala nyo, tapos na, last na to, mga kapatid. God kept His promise at Christmas. And He still keep His promises today. Kung ano pinangako niya, ginagawa niya at ginawa niya na. The manger is a proof that we can trust Him with every part of our lives. Let us celebrate Christmas as a reminder that God is faithful always and He always loves us. Magandang umaga po, mga kapatid. Merry Christmas po sa inyo at purihin po ang Panginoon sa buhay natin. Merry ba ang Christmas nyo? Merry ba? Yeah, merry kasi tatagpuan natin ang Diyos sa buhay natin. Christmas is not about money. No? Christmas is not about money. No? It is not about magandang damit. Hindi po yan. Christmas, sabi nga ho tatandaan natin, mga kapatid. Christmas is not about the season. Ulitin ko Christmas is not about the season. It is about the person. It is not about the season, but it is about the person. It is not about the Christmas tree. It is not about the Christmas light, but it is about Christ. It is not about you to celebrate Christmas. We celebrate Christmas by celebrating the celebrant. It is not about the season, but the Savior. And His name is Jesus Christ. Christmas is Jesus Christ. For real peace, you need Christ. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, sobra-sobrang salamat po sa pagkakataong ipinaalala mo po sa amin the true meaning of Christmas. Thank you po, Lord, for giving us your Son, Jesus Christ, to redeem us from our sins. We cannot do anything to save ourselves, Lord, but it's only your Son, Jesus Christ. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for giving us a chance to be with Him in heaven someday.
Thank you, Lord, for giving us the Savior, your Son, because of your too much love for us, Lord. You give us eternal life. Thank you so much, Lord, for the things that you always keep on doing with us. Sa lahat ng bagay na meron kami. Everything. From small thing up to big things, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Taking care of our children, taking care of our health, taking care of our finances, taking care of our relatives, taking care of everything in our life. Lord, wala kaming ibang masasabi kundi thank you so much, Lord. Everything we owe to you, Lord. Lahat, utang namin sa iyo, walang pambayad. Ang tanging maibabayad lang namin ay ang pasalamatan ka namin palagi. Maalala ka namin na ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin, na hindi namin matatanggap ang anumang bagay meron sa amin kung hindi mo to binigay sa amin. Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na nagpaalala sa amin na ikaw ang totoong may-ari ng Pasko at hindi kami papayag na nakawin ng dyablo ang Pasko. Hindi kami papayag na nanakawin ng dyablo ang Pasko. Lord, tulungan mo kami that this Christmas be a meaningful for us. And in every Christmas time and in every season, Lord, is a meaningful day, meaningful season to you, Lord. That we should always remember that the Son of God came down to save us. Salamat po, aming Diyos, for this wonderful message that your promises to us is always fulfilled, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, at hayaan ninyo na ang mga salitang na pag-usapan namin ngayong umaga ay tumagos sa aming puso, tumagos sa aming isipan, tumawid sa aming mga anak, tumawid sa aming mga mahal sa buhay, tumawid sa mga taong kakilala namin, at huwag kaming mahihiya to deny your word para sa kanila. Give us strength, Lord, courage to share to them that they need Jesus Christ as their Savior. They need to go back to the cross and repent. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa paalala mo sa amin. Ito po ang dalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Sige po, sama-sama natin muli palakpakan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Grabe, napakabuti ng Lord. Ulitin ko lang po, sabi po kanina sa Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Kung sino po yung Diyos na pinaglingkuran dati ng mga tao sa Israel, ng mga dating mga naglingkod sa Kanya, ay Diyos din na pinaglilingkuran natin ngayon. At yung Diyos na yon, yun po yung Diyos na patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin. Yun po yung Diyos na nagligtas sa atin nung tayo ay nasa bingit na ng kamatayan. At yun din po yung Diyos na patuloy na sumasalo, nagliligtas at nagmamahal po sa atin. Ano po? Kaya patuloy po nating alalahanin ano po ang Kanyang pagliligtas sa atin, tanda ng Kanyang tunay at tapat na pagmamahal. Ano po? Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama naming Diyos, banal at dakila. Banal na Espiritu, mapagpalang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy, Panginoon Diyos, na pagmulat ng aming mga mata, Panginoon, sa katotohanan, Lord God, na kaya kami nandito, Panginoon Diyos, dahil sa iyong pangako, Panginoon, na hindi, Panginoon, doon kailanman napako. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon, na patuloy mong ipinaparanas sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na itong Kapaskuhan, Lord God, hindi ito magiging maayos, maganda at masaya, Panginoon Diyos, kung hindi ka kasama sa selebrasyong ito, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na diwa ng Pasko, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil yung mga pangako niyo po na patuloy na isa sa buhay namin,
namin at nararanasan namin, Panginoong Diyos, ay kailanman, Panginoon, alam namin, Lord God, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Lord, katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God find their yes in Him, O God. And so we believe, O God, that everything, Lord God, that we are praying for, your answer is yes, O God. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na patuloy kaming manindigan, Panginoon Diyos, sa mga pangako mo sa buhay na meron kami, Panginoon. Sa darating na Kapaskuhan, Panginoon Diyos, hayaan mo na tanggapin namin yung buong pagmamahal, buong kapayapaan at buong kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos, in fulfilling your promises in our lives, Panginoon. Mamumuhay kami, Panginoon Diyos, ng may kasiguruhan, Panginoon, na ikaw yung dakilang Diyos na tunay at tapat at buhay sa buhay na meron kami, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon Diyos, lubos po kami nagpapasalamat dahil alam namin na hindi aksidente, Panginoon Diyos, yung mga bagay na narinig namin na katuruan, Panginoon. Hindi po aksidente na muli naming mapakinggan, Panginoon Diyos, na yung mga pangako na patuloy naming nararanasan ngayon ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na hindi po kami mamuhay sa mga sarili naming karunungan, Panginoon. Hindi kami mamuhay sa sarili naming kaalaman, Panginoon Diyos, kundi mamuhay kami sa pangako ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon Diyos, na ang banal na Espiritu mo ang kumilos sa buhay ng bawat isa nang sa gayon, Panginoon Diyos, alam namin, Lord God, na hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa assurance ng pagmamahal mo, sa assurance ng kaligtasan mo, sa assurance ng kapayapaan mo, Panginoon Diyos. At wala kaming ibang pasasalamatan, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga bagay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Kami man po ay nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng kahirapan, Panginoon Diyos, alam namin na sa iyo, Panginoon Diyos, walang mahirap, Panginoon. Sa iyo, Panginoong Diyos, walang talo, Panginoon. At sa iyo, Panginoong Diyos, kahit kailan kami po ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa tunay at ganap na pagmamahal mo sa amin, sa tunay, Panginoon Diyos, at ganap na pangako mo na kailanman, Panginoon Diyos, ay patuloy naming pangahawakan, Panginoon. At gayon din, Lord God, patuloy po kami nagpapasalamat sa buhay ng aming Pastor Dong, Panginoon Diyos, na ginamit niyo ngayong umaga na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord, for the gift of wisdom that you have given him, Panginoon Diyos, upang maibahagi sa amin, Lord God, ang fulfillment ng promises mo, O God. At maraming salamat, Lord God, dahil ikaw po mismo ang gumamit sa kanya ngayong araw na ito, Panginoon Diyos, upang maibahagi ng may katapatan, Panginoon Diyos, ang salita na ibinahagi mo sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin na kung sino yung Diyos na pinapasalamatan, pinaglilingkuran namin ay yung Diyos din na magpapala sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang patuloy na pagkilos mo sa buhay niya, patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy ka pong kumilos sa buhay na meron siya at patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng hahawakan ng kanyang mga kamay at tatapakan ng kanyang mga paa, Panginoon Diyos. Gawin mo siyang masigasig, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga pupuntahan at babahagian ng mga salita at sa mga tao, Panginoon Diyos, na nakakausap niya, hayaan niyo po, Panginoon, na yung kaalaman na ipinagkakaloob niyo sa kanya ay maibahagi niya rin ito sa mas marami pa pong tao, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat dahil itong araw na ito ay tunay na pagpapala sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, umpisa pa lang po ito ng December, Lord God, at bago pa man po magtapos ang taon na 2025, alam namin, Panginoon Diyos, na kami po ay tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon. Kaya sa bawat tao po na narito, Panginoon Diyos, na naglaan ng panahon, oras at pagmamahal sa iyo, Panginoon Diyos, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpala sa bawat isa, at ikaw din po ang Panginoong Diyos na patuloy, Lord God, na kumilos sa buhay ng bawat isa. Kaya sa oras na to, Lord God, we give you praises and glory, O God. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito, Panginoon Diyos. May the love of the Father and the grace of the Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Ayun po, natatapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. God bless us all po.